Makapag-record na ka? Okay? So, while he was holding on to Peter, yung pong, ano yan, lumpo, yung gumaling na lumpo. And John, all the people utterly astonished, ran toward them in what is called Solomon's colonnade. So, sinasabi po dito na nakahawak ngayon ng lumpo kina Peter and John. Hindi po para kumuha ng support dahil sa verses 8 to 9 na inaral natin last Bible study, nakita natin na siya ay pumasok sa templo kasama ng dalawang alagad at siya ay naglalakad na mag-isa at palundag-lundag pa nga po siya, di ba, na nagpupuri sa Panginoon. Hindi siya kailangang alalayan na mga ito. Marahil yung paghawak niya sa dalawa ay pagpapakita ng gratitude at gusto niyang ipakita sa mga tao na kabilang siya sa mga ito. So noong makita ng mga tao ang kahangahangang ginawa ng Diyos sa lumpo, all the people utterly astonished. And then, ang ginawa nila, they ran toward them in what is called Solomon's colonnade. So sinugod po sila ng mga tao, parang dinumog sila, ganon. At sinasabi dito na sila ay nasa Solomon's colonnade or sa ibang translation, Solomon's porch or portico. Makikita po din ang salita na yan sa John 10:23 at sa Acts 5:12. Kung natatandaan nyo, in-explain ko na po ito sa Book of John, yung Solomon Porch. Nung sakupin po kasi ng mga Babylonia ng Jerusalem in 586 BC, winasak nila ang unang temple, ang temple na pinagawa ni Haring Solomon. Pero hindi nila sinira ang back wall sa may eastern side at ang natira dito ay 600 feet na wall. So iyong natira na sa original Solomonic Temple, ginawan po nila ngayon ng colonnade or porch. Kaya tinatawag po itong the Porch of Solomon or Solomon Porch. So, ang porch po kasi ay extended structure from the main building to form a space na may shelter or cover. So, sa harap ng wall na natira sa Solomon's Temple, nagtayo po sila ng porch or colonnade at naglagay ng 40-foot high colonnades na may bubong. Parang ganito po yung itsura niya para ma-visualize niyo siya. At dyan po madalas nagtitipon ng mga tao para sa intellectual discourse or speech and debate. Dyan nagturo si Jesus sa John 10:23 to 30. At dito sa aralan natin, dyan nagtipon-tipon ng mga tao at dyan ibibigay ni Peter ang kanyang second sermon. So when Peter saw this, yung mga tao na nagkatipon-tipon, he addressed the people. Fellow Israelites, why are you amazed at this? Why do you stare at us as though we had made him walk by our own power or godliness? So as a wise servant of God na walang sinasayang na opportunity, tinake advantage ni Peter ang pagkakataon na nagtipon-tipon na madaming tao dahil nga sa himalang nangyari. So tulad ng sabi ko po, hindi lang ginagawang himala to validate the message and the messenger, kundi pang attract din po ito ng crowd. Ito ang madaling way para makuha ang atensyon ng mga tao. Ito na ang tamang pagkakataon para ipahayag niya ang gospel. Though marami ang na-amaze sa nakita nilang himala, pero hindi pa po sila spiritually saved. Maganda ang testimony ng lumpo, pero alam ni Peter na ang personal testimony nito ay hindi sapat para maligtas ang mga tao. Kailangan nilang marinig ang gospel of Jesus Christ and a call to repent and believe. Dahil sinasabi sa Romans 10:17, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. So even yung layman na pinagaling ay wala pang alam patungkol sa nagpagaling sa kanya. Kaya hindi niya ito may babahagi sa iba. Kailangan din niyang marinig itong sermon na gagawin ni Peter para sa kanyang spiritual na kaligtasan. Dahil wala pang alam ang pinagaling na lalaki ng Diyos, kaya si Peter ang nagsalita sa crowd patungkol sa nangyari. When he saw the crowd, he addressed the people. Sa ibang translation, ang nakalagay po dyan sa address ay replied. It is from apokrinomai. Madalas gamitin ang salitang ito to mark the beginning of a discourse or speech. It does not necessarily refer to answering a question. Hindi naman ibig sabihin sinasagot niya yung question nila. Dahil hindi naman po sinabi dito kung nagtanong ba ang mga tao na nandoon patungkol sa nangyari. Pero dahil nga pinalibutan sila, kaya pahiwatig iyon na curious ang mga tao sa nangyari at sila ay naghihintay ng paliwanag kung paano ito nangyari.
At iyon po ang ibinigay ni Peter. Ang sabi niya, fellow Israelites, malinaw na ang kausap niya po dito ay kapwa niya Hudyo, ang covenant people ni God. Dahil nasa temple po sila at ito ay oras ng pagdarasal, kung natatandaan niyo po, dun sa last Bible study natin. Dalawang tanong ang ibinigay niya po sa kanila. Una, why are you amazed at this? It is a mild rebuke. Bilang covenant people, dapat alam nila na ang Diyos nila ay miracle worker. Because miracles had played an important role in their history. At recently, na-witness nila ang mga miracles na ginawa ni Jesus Christ in their midst to demonstrate that He was the Messiah, the Son of the living God. Kaya dapat hindi na sila na-surprise kung makita nila na ang Diyos ay gumagawa naman ng milagro sa pamamagitan ng mga apostol ni Kristo. Then ang next question ni Peter, why do you stare at us as though we had made Him walk by our own power or godliness? Sabi niya sa Tagalog, bakit niyo kami tinititigan? Akala ba niyo yung napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Ang gustong i-point out ni Peter dito, dapat alam nila na ang dalawang Galilean fishermen ay walang kakayahan na gumawa ng milagro on their own. Maraming mga evangelists or preachers sa time natin ngayon, though hindi nila kiniklaim na sila ang nagpagaling sa tao, pero they give the impression that the healing happens because they are so spiritual, na super close sila kay God, or sila ay super godly. Ganon din sa mga Christian na pinagaling ni God. Marami na iniisip nila na kaya sila gumaling dahil malakas ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Parang nasa faith nila ang power. Paano naman po yung ibang saints na namatay na hindi gumaling? Ibig sabihin ba nun na mahina ang faith nila? Though sinasabi ng Bible na hindi nalulugod ang Diyos sa taong hindi nagtitiwala sa Kanya, nevertheless, ang kasagutan sa dasal natin ay hindi po dahil faithful tayo or may mas religious and godly tayo sa iba, kundi sinagot ang prayer natin dahil iyon ay naka-align sa will ni God. At alam ni Peter iyon, that it was all about Jesus at hindi dahil sa Kanya. Kaya tinanong niya sila kung bakit parang amazed na amazed sa kanila ang mga crowd na to. Ang point ni Peter dito ay simple lang. Noong nasa lupa si Jesus Christ, He healed all sorts of sickness. Kaya ano naman ang nakakapagtaka if He continues to heal from heaven? Ang problema ng mga crowd na ito ang crowd na nag-reject kay Jesus Christ bilang kanilang Messiah sa kabila ng mga miracles na ginawa niya. Hindi nila pinaniwalaan na siya ang sugo ng Diyos at siya mismo ay Diyos. Kaya paano nila ngayon ipapaliwanag ang milagrong nangyaring sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus na pinerform ng dalawang ordinary na tao? Naniniwala sila na ang Diyos lamang ang may power to do miracles. At ngayon, nakita nila na nakagawa ng miracle ang dalawa nito sa pamamagitan ni Jesus. So, paano nila i-explain ngayon ito, di ba? Paano nila ipapaliwanag itong nangyari sa dating layman na ito? So dahil nasa kanila kina John at Peter yung focus ng mga tao, ang ginawa ngayon ni Peter, ni-redirect niya yung focus from them at inano niya kay Jesus Christ yung focus. Ang sabi niya, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our ancestors, has glorified His servant Jesus, whom you handed over and denied before Pilate, though He had decided to release Him. Tulad ng ginawa niya sa kanyang first sermon kung saan pinresent ni Peter si Jesus as the Messiah, approved by God, yet rejected by the people, ganun din ang ginawa niyang pagpipresent kay Jesus dito. Dahil dito, pinapakita niya sa kanila na sila ay nasa panganib. Dahil pinapakita nito na wala sila sa panig ng Diyos. Since yung message niya naka-address mainly sa mga Israelites, ginamit ni Peter ang familiar Jewish description kay God sa Old Testament. The depiction of God of Abraham, Isaac, and Jacob, and the God of our ancestors. Kay God mismo nang galing itong description na ito noong ipakilala niya ang kanyang sarili kay Moses. Basahin natin sa Exodus 3,
verse 6. Pakibasa, Sister Charm. Exodus 3:6. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. So nakita nyo, nakilala agad ni Moses na ito ang living God. Kaya sa pagbanggit ni Peter sa pangalan ng kanilang tatlong patriarka, pinapakita nito na ang kanyang sasabihin ay napapatungkol sa Abrahamic Covenant na ipinahayag ng mga propeta sa Old Testament patungkol sa kanilang Diyos na sinasamba at sa pangako nitong Messiah sa kanila. In other words, itong pangyayaring nasaksihan nila ay part sa plan ni God to keep His promise made in that covenant. And that promise was fulfilled ultimately in the servant Jesus. Peter proclaims that the God of the covenant, the God of the patriarchs and the prophets has glorified his servant Jesus. Yung word na servant dito sa Greek ay pais, which means a child, pwedeng boy yan or girl, servant, slave, an attendant, a king's attendant, minister, son, or a young man. Hindi ito yung pangkaraniwang slave na dulos, okay? It is an unusual title for our Lord. It describes Christ, Jesus Christ, as God's personal representative or ambassador. Ang word na servant ay familiar sa mga Hudyo na pantukoy sa Messiah sa Old Testament. Basahin natin sa Isaiah 42:1. Ang sabi niya dito, look at my servant, whom I strengthen. He is my chosen one, who pleases me. Yung Messiah ang tinutukoy dito, I have put my spirit upon him. He will bring justice to the nations. At ang fullest exposition patungkol sa servant Messiah ay makikita sa Isaiah 52 verse 13 to Isaiah chapter 53 hanggang 12. Kapag may time po kayo, basahin nyo na lang yung dalawang chapters na yun ng Isaiah dahil hindi ko na po nilagay dito kasi medyo mahaba siya. So pinapakita po ng passage na yon na ang Messiah ay suffering servant, obedient even to the point of death. Kaya dito dinescribe ni Peter ang kanyang master as servant Jesus. God's servant ang gustong sabihin ni Peter dito. He uses the term servant to describe Jesus in light of Jesus' suffering at yung pag-humble niya sa kanyang sarili at pag-submit sa will ng kanyang amang nasa langit to the point of death. So by calling Jesus servant, Peter implied that he was the one Isaiah described. Ibig sabihin, pinapakita ni Peter dito sa kanila na si Jesus Christ ang pinoprophesy ni Isaiah. Ibig sabihin, nangyari na yung propesya ni Isaiah. Dahil si Jesus mismo, sinabi din niya yan. Sabi niya, even as the Son of Man came not to be served, but to serve. See? Hindi siya pumunta para pagsilbihan siya kundi mag-serve. At sa John 6:38, ang sabi niya, for I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. So, dito pa, sa John 8:28, I do nothing on my own authority, but speak just as the Father taught me. So nakita natin ang pagiging servant ni Jesus kay God the Father. Hindi dahil sa mababa siya kay God the Father, okay? Kundi dahil sa willingness niya na sumunod sa ipinapagawa nito. And when Jesus' suffering was over, nung tapos na yung ipinapagawa ng Diyos Ama sa kanya, God glorified Jesus, exalting him to the position of honor at his right hand. Nabasa po natin yan sa Acts 2 verse 33 at mababasa din yan sa Acts 5 verse 31. Ganon din sa Philippians 2 verses 9 to 11 and sa Hebrews 7 verse 26. And the name Jesus, it is the Greek form of the Hebrew name Joshua. So ibig sabihin yung Hebrew na Jesus ay Joshua. At ang ibig sabihin nito ay the Lord is salvation. Ito ang most common name ng ating Panginoon sa New Testament. Inireveal ito ng anghel kay Joseph and Mary. Throughout history, maraming maling views patungkol kay Jesus Christ.
From noble example to political revolutionary. Pero tayo pong mga tao ng Diyos, we cannot think of Jesus other than the Savior. His name is Jesus not because He is our example, guide, leader, or friend, though He is all those things. Pero ang pinakadahilan kung bakit po siya pinangalanan na Jesus, because He is our Savior. But His own people, yung pong mga Hudyo, instead of welcoming Him, they rejected Him. Ang sabi po sa John 1:11, He came to His own, and His own people did not receive Him. Kaya Peter reminded the crowd that they previously responded in the wrong way noong ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang representative or servant na si Jesus Christ. Kaya ang sabi niya, whom you handed over and denied for Pilate, though he had decided to release him. Tahasang sinabi sa kanila ni Peter na sila ang responsable sa kamatayan ni Jesus. Pilate, the Roman governor, had decided to release him, but the Jewish mob insisted on the crucifixion of Jesus. Pero hindi nangangahulugan na ang mga Hudyo lang sa panahon na yon ang responsable sa kamatayan ni Jesus Christ, okay? The Romans, yung pong mga Gentiles, were also responsible. Hindi ipapako sa cross ng mga Romano si Jesus kung hindi na pressure si Pilato sa mga Jewish leaders at Jewish mob. At hindi rin may papako sa krus ng mga Romano, ng mga Hudyo si Jesus kung hindi naman ito tinanggap ng mga Romano. Kaya both Jews and Gentiles on that day were responsible of Jesus' death. God made sure that both Jew and Gentiles shared in the guilt of Jesus' death. Dahil itong mga taong ito ang nagre-represent po sa atin. Kaya kabilang tayo sa mga nagpapako sa krus kay Jesus. Dahil ang tunay na dahilan kung bakit siya napako sa krus ay dahil sa ating mga kasalanan at hindi political conflict. Then Peter uses a variety of names for Christ in verse 14. Ang sabi niya, you denied the holy and righteous one and asked to have a murderer released to you. So inakusahan sila ni Peter that they denied or rejected their Messiah. Makikita natin dito na hindi natakot si Peter na i-confront sila sa kanilang kasalanan. Yung dating coward na Peter, nagpakita dito ng boldness, ng courage. Kailangan gawin ni Peter ito upang makita nila ang kanilang kasalanan. Tunad ng lagi po namin sinasabi na hindi kakailanganin ng isang tao ang gamot kung sa tingin niya ay wala siyang sakit. Ganon din sa salvation. Hindi iisipin ng tao na kailangan niya ng Savior kung sa tingin niya ay wala siyang kasalanan. Siguro na-encounter niyo na po ito sa inyong mga kamag-anak na sinasharean ng gospel. Kapag sinabi po natin na si Jesus lang ang way para tayo ay maligtas, sasabihin nila, hey, wala naman ako kasalanan, hindi naman ako pumatay, hindi naman ako gumawa ng heinous crime. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi lang po sa pagpatay o pagdanak ng dugo tayo nagkakasala. Dahil kapag tayo po ay nagsinungaling, yun ang sinasabi, isa po yun sa 10 Commandments, nagsinungaling ka lang ng isa. Considered na po yun na kasalanan mortal at ang kaparusahan po nun ay sa impyerno. Dahil sinasabi po sa James 2 verse 10 na kapag nilabag mo ang isa sa 10 Commandments ni God, nilabag mo na po ang 10 utos ng Diyos. Ibig sabihin, atumbas nun ay yung pagpatay, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pag-blaspheme sa pangalan ng Panginoon, pag-dishonor sa iyong mga magulang, pag-cheat, lahat po yun, yung 10 Commandments. Ibig sabihin, ginawa mo lang ang isa doon, ginawa mo na ang lahat. At ang katumbas po nun ay sa impyerno. At ngayon, meron pa po dyan, di ba, yung mga, ang tag doon, yung hindi nila nakikita ay sabi na, ang iniisip po nila kasi na kasalanan ay yung pagdanak lang ng dugo. Sinabi po ni Jesus Christ na pag nagalit ka lang sa iyong kapatid, ikaw po ay considered na murderer. Kaya at one point in our lives, lahat po tayo ay naging murderer. Bakit? Dahil nagagalit po tayo, di ba? Even now na tayo po yung mga Kristiyano na, nagagalit pa rin tayo. Kaya wala po isa sa atin na pwedeng mag-claim na wala siyang kasalanan at hindi niya kailangan ng Savior.
Dahil lahat po tayo ay nagkasala. Sinasabi po yan sa Romans 3. Basahin niyo po yung Romans 3, nandoon po yan. At sinasabi doon na no one is righteous, not even one. Ibig sabihin, wala pong righteous, wala pong matuwid. Ibig sabihin, wala pong sinless. Lahat po tayo. Okay? Lahat po tayo ay ipinanganak na nasa lahi ni Adan, kaya lahat po tayo ay may kasalanang mana. Ang nature po natin ay sinful. Kaya ang nagagawa natin nung wala pa po tayo sa Panginoon ay puro pagsuway sa Panginoon. Though hindi masiguro lahat in moral standard, okay, ay kasalanan, pero yun po yung sinasabi ng Bible na kapag wala ka sa Panginoon, ang lahat ng ginagawa mo, even yung mga good works mo, maruming basahan lang yan sa harap ng Panginoon. So, kailangan pong ipakita sa isang tao ang kanyang sakit, ang kanyang kasalanan bago natin ibigay ang gamot para sa kanyang sakit. Ganun din po sa salvation. Kailangan makita ng tao ang kanyang sinfulness para makita niya na kailangan niya ng Savior na magliligtas sa kanya sa apoy ng impyerno. At ipinapakita po ng terms na ginamit niyang pantukoy kay Jesus ang kanyang pagiging Messiah. And at the same time, ang kanyang pagiging Diyos. Sabi po niya dito, Holy One. Here Peter exalted Jesus as God. More than 40 times ginamit ang term na holy sa Old Testament. At ito ay laging tumutukoy kay Yahweh, kay God the Father. Ito ay title po ni God sa Old Testament, the Covenant God of Israel. Bukod sa pagiging holy Jesus by nature, dahil wala po siyang kasalanan, kaya holy siya by nature, ang ibig sabihin din ng holy dito ay separated for God to do His will. Holy One is also a messianic title na kinote ni Peter sa kanyang unang sermon sa araw ng Pentecost na bababasa sa Psalm 16:10. Sabi po dito, for you will not abandon my soul to Sheol, nor will you allow your Holy One to undergo decay. Peter also said in John 6:69 that Jesus is the Holy One of God. Even po ang mga demonyo, alam po nila ang katotohanan that Jesus Christ was the Holy One. Basahin po natin sa Luke 4:34. Sabi po dito, go away. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. And then, yung righteous one. Ang sa, ano po yan, sa Greek is dikaios. It carries the idea of being innocent of any crime. Ibig sabihin, sinless. Though Jesus is holy and righteous, yet, anong ginawa ng mga Hudyo? They asked to have a murderer released to you. Ang sabi ni Peter sa kanila, pinapili po sila between Jesus na nagpakita ng mga signs na siya ang Messiah, na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ng maraming himala, at ang isang kriminal na si Barabas. Pero ang pinili nila ay ang kriminal. So mababasa po yan sa John 18:29 to 19:16 at sa Matthew 27. Pakibasa po, Sister Nova. Mateo 27:20-26. Ang mga tao na may hinikayat ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, sino sa dalawa ang nais ninyong palayain? Si Barabas, sigaw ng mga tao. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinawag na Kristo? At sumagot ang lahat, ipako siya sa krus. Bakit? Ano ang nagawa niya masama? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang lumakas ang kanilang sigawan. Ipako siya sa krus nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang may magkakagulo, pagkuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong ito. Ito'y pananagutan ninyo. Sabi niya. Sumagot naman ng mga tao, pananagutan namin at ang aming mga anak ang dugo niya. Pinalaya nga ni Pilato si Barabas at ipinahagupit naman si Jesus. Pagkatapos, ibinigay siya sa kanila upang ipako sa krus. Nakita nyo mga kapatid,
tinanong ni Pilato ang mga tao. Sabi niya, bakit? Ano ang nagawa niyang masama? Wala silang naisagot. Di ba? Sa ginawa niya, ang sabi na nila, ipako siya sa krus. Ganoon sila kabulag sa katotohanan. Kaya ang kasalanan ng Israel sa pag-reject sa kanilang Messiah was inexcusable and placed them in an open rebellion against God. So ibig sabihin, kalaban nila ngayon si God. Sa magkasamang gospel, yung mga apat, okay? Yung magkakasamang apat na gospel. Ang sabi ni Pastor John, no less than 6 times tinangka ni Pilato na palayain si Jesus. But these people told Pilate that the blood of Jesus should be on them and their children. Even ang asawa ni Pilato, na-recognize niya na inosente si Jesus Christ. Basahin natin sa Matthew 27:19. Pakibasa po, Ate Hazel. Bukod dito, sa Pilato ay nakaupo sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa usapin ng taong yan. Wala siyang kasalanan. Labis akong nahirapan dahil sa aking panaginip kagabi tungkol sa kanya." Ang mga Romano po, mayroon silang strong tradition of justice. Kumbaga, naninindigan sila sa pinaniniwalaan nilang tama. Kaya, for Pilate to condemn a man he believed innocent went against that tradition. Pero wala po siyang choice. Walang choice si Pilate. Tulad ng napag-aralan po natin sa Book of John. Mapapatalsik siya sa pwesto kung makakatanggap pa siya ng another complaint from the Jewish leaders. It will cost him his place as governor kapag pinilit niya ang paninindigan niya. Then Peter boldly confronted his audience. Sabi niya, "You killed the source of life, whom God raised from the dead. We are witnesses of this." Source of life. Or sa iba pong translation, ang nakalagay dyan, Prince of Life. Ang ibig pong sabihin sa Greek ay Archegos. It refers to the originator, pioneer, founder, author, or beginner of something. Example po sa Hebrews 2:10, it describes Jesus as the author of salvation. Sabi po dito, "For it was fitting for him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings." And then sa Hebrews 12:2, it describes Jesus as the author of faith. Sabi dito, "Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith." So dito naman sa ating verse na inaaral, ginamit ni Peter ang saltang ito to describe Jesus as the originator of life. At patunay iyon ng pagiging Diyos ni Jesus. Dahil sinasabi sa Psalm 36:9 na si God ang fountain of life. Psalm 36:9, "For with you is the fountain of life. In your light, we see light." In the New Testament, paulit-ulit pong dinidescribe si Jesus as the source of life. Meron po niyan sa John 1:4, 1 John 5:11, 1 John 5:20, John 5:26, sa John 11:25, at sa John 14:6. Sinabi po niya doon, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi ka magkakaroon ng eternal life kasama ng Diyos Ama. So he presented the death of Jesus. At syempre, hindi sa kamatayan ni Jesus natapos ang kwento. Alam nating lahat na hindi kumpleto ang gospel kung hindi muling nabuhay si Jesus Christ. And of course, the Prince of Life could not remain in the grave. Kaya ang sabi niya, "Whom God raised from the dead." That was a fact to which Peter and the apostles were witnesses of this. The apostles, kasama na po sila doon sa 120, plus yung hindi kasama sa upper room na more than 500 followers ni Christ na nakasaksi sa kanyang resurrection na sinasabi sa 1 Corinthians 15 verses 3 to 7. Pakibasa po, Sister Myla. "Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan.
Tulad ng sinabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa may gitna 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit, patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. So sila pong lahat ay saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Powerful evidence po ito patungkol sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. Kaya malakas ang loob ni Peter na sabihin ito. Dahil kung hindi ito totoong nangyari, ito pong resurrection, madali itong pabulaanan ng mga taong nandoon. Remember, ilang araw pa lang pong nakakakit sa langit si Jesus dito. Ang pangyayaring ito ay fresh na fresh pa sa mga Hudyo. Kung nailabas po ng mga Jewish leaders ang dead body ni Christ, wala pong charge ngayon. Walang born-again Christian ngayon. At walang salvation sa atin. At marahil, pinagbabato na nila si Peter, yung pong mga tao doon na nakarinig sa kanyang pahayag about sa resurrection ni Jesus Christ. Pero dahil hindi po nila nailabas ito, yung pong katawan ni Jesus Christ, at hindi nila mailalabas ang bangkay nito dahil hindi siya nanatiling patay, kaya naman malakas ang loob ni Peter na ipahayag ito sa kanila. Sa batas po ng mga Hudyo, sa kanila pong law, okay? Kailangan lang ay 2 to 3 witnesses para paniwalaan ang statement ng isang tao. Kaya ang pag-witness lang ng 12 apostles ay sapat na para patunayan na ito ay totoo at hindi ito mapapabulaanan. Patunay ito na ang mga Hudyo ay nagkasala sa Diyos at sila ngayon ay enemy ni God. So malaki ang kanilang pagkakasala sa Diyos. Hindi successful ang kanilang ginawang pagpatay sa servant ni God. Dahil hindi lang muling nabuhay si Jesus, but the miracle they witnessed was also done on the basis of faith in Jesus Christ. Ang sabi po dito sa verse 16, by faith in His name has made this man strong. Yung pong layman, whom you see and know. Sabi niya, nakita nyo at kilala nyo to. Kasi kilala nila yung ano na yun, di ba? So the faith that comes through Jesus has given him this perfect health in front of you. So medyo lalayan po tayo ng konti sa part na ito dahil medyo controversial ang verse na ito. So yung faith na tinutukoy po dito, hindi yung faith ng beggar, okay? Kundi faith po ni na Peter and John kay Jesus Christ. Tulad po ng nasabi last Bible study ni Sister Maricel, hindi pa na ipapangaral ang gospel dito sa beggar. Kaya hindi pa siya considered na follower ni Christ dito until he heard the gospel. Kaya nga nakita natin ang pinasalamatan niya ay ang Diyos ng Israel at hindi direct kay Jesus Christ. Although makikita po natin sa Bible occasionally na pinapagaling ang isang tao dahil sa kanyang pananampalataya. Example po sa Lucas 18, verses 41 to 43. Pakibasa po, Sister Maricel. Wait lang, baby, na. Ito basa lang. Lucas 18:41 to 43. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sana makakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, makakakita ka. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nooy din nakakita ang bulag at nagpupuri sa Diyos na sumunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. So nakita po natin dito na gumaling siya dahil sa kanyang pananampalataya. Pero hindi po laging ganito, okay? Sinasabi po sa Matthew 4, verses 23 to 24, na si Jesus ay nagpagaling ng napakaraming may sakit. At ang sabi ni John, kung isusulat ang lahat ng ginawang himala ni Jesus, sa palagay daw niya, hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. And yet, ang official followers ni Christ, nakita po natin yan sa chapter 1 and 2, ay 120 lamang. At yung 500 na nakasaksi po na nabasa natin kanina. Ibig sabihin, hindi lahat ng pinagaling niya ay dahil sa kanilang pananampalataya. Ang mga miracles ay signs na dumating na ang Messiah. Dahil iyan po ang sinasabi sa Old Testament. Pakibasa, Be.
Isaiah 35:4-6. Say to those with fearful hearts, be strong and do not fear, for your God is coming to destroy your enemies. He is coming to save you. And when he comes, he will open the eyes of the blind and unplug the ears of the deaf. The lame will leap like a deer, and those who cannot speak will sing for joy. Yung from verse 6, yan po yung nangyari sa layman, di po ba? Nakita natin yung ginawa ng beggar na lumpo from birth, na palundag-luntag na naglakad. So for 3 years, yan po ang ginagawa ni Jesus Christ bukod sa pangangaral about sa kingdom ni God. Patunay na dumating na ang pangako ng Diyos na Messiah sa mga tao niya. Isa pa, noong hindi mapagaling ng mga alagad niya ang bata na may epilepsy gawa ng evil spirit, sinabihan sila ni Jesus, yung pong kanyang mga alagad, okay, na wala silang pananampalataya. Yan. Sabi po niya dito, pakibasa po, Sister Char. Mateo 17:14-20. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, Lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutos ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ng sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So mababasa din po yan sa Lucas 9:37-41 at nandyan din yan sa Mark. So madalas gamitin itong verse na ito out of context. Tandaan po natin, tinuturuan niya dito ang kanyang mga alagad na magtiwala sa Diyos para kapag umakyat na siya sa langit, maitutuloy nila ang sinimulan niya at magamit nila ang kanilang apostolic gift. So ano ang dahilan at hindi nila nagawa ang milagro? Ang sabi ni Jesus, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Actually, ang ibig sabihin niyan ay faithless sila. Or sa Tagalog, wala silang pananampalataya tulad ng sinabi niya sa verse 17 na wala silang pananampalataya. Sa time po natin ngayon, ang orchid seed, ang smallest seed sa buong mundo. Parang dust-like lang ito sa laki. Pero sa time ni Jesus, sa mga Palestinian farmers, the black mustard seed was the smallest seed ever sown by a first century farmer in Palestine or Israel. Inuulit ko po, okay, sa time ni Jesus, sa lugar ng mga Palestinian, ang black mustard seed ang pinakamaliit na seed sa kanilang mga pananim. Remember, ang kausap po niya dito ay hindi naman mga botanist sa buong mundo, kundi ang kanyang mga alagad na Hudyo, na mostly ay farmers or fishermen. Ang sabi ni Jesus, kung kahit kasing liit lang ng buto ng mustasa ang kanilang pananampalataya, magagawa nilang pagalingin ng bata. Pero nang tanungin siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi nila magawa ang milagro? Ang sagot niya ay dahil maliit ang kanilang pananampalataya. Parang nakakalito po, ano? Ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mas maliit pa sa pinakamaliit na buto ang faith nila. At kung mas maliit pa sa pinakamaliit na buto ang faith nila, ibig sabihin, faithless sila. So dalhin po natin ito sa numbers para ma-imagine nyo. Ang smallest positive integer or natural number ay 1. Kung mas mababa pa sa 1 ang faith nila, ibig sabihin 0 or null ang faith na meron sila. Wala. Kaya malinaw na sa unbelief, kaya hindi nila magawa iyong milagro. Bago ang pangyayaring ito, nagagawa po nila ang magpagaling at magpalayas ng demonyo dahil nga binigyan sila ng power ni Jesus Christ. Mababasa po yan sa Lucas 9 verses 1 to 6 and 10. Pakibasa po, Ate Hazel. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos
at upang magpagaling ng mga may sakit. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Nakita niyo mga kapatid, silang lahat ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na makapagpagaling at magpalayas ng demonyo, at makikita dyan dito sa verse 6 na sila ay matagumpay, na napagaling nila ang mga may sakit na pinuntahan nila, at syempre kasama na dyan yung mga demon possessed. So nagawa nila ang milagro. Makikita dyan na nagamit nila ang power na binigay sa kanila ni Jesus. Pero bakit sa nabasa natin sa Matthew 17 at sa Lucas 9, ganon din sa Mark 9, hindi nila magawa na pagalingin ng bata na sinapian ng demonyo? Ang sagot, dahil wala na sa Panginoon ang confidence nila. Hindi na sila sa kapangyarihan ng Diyos nagtitiwala, kundi sa sarili nilang kakayahan. Hindi na sa power ng Diyos nagdidepende sa paggawa nila ng milagro, kundi sa sarili nila. Kaya sa Gospel ni Mark, indirectly ang sagot ni Jesus nung tanungin siya ng kanyang mga alagad kung bakit hindi nila napalaya sa masamang espiritu. Ang sabi niya ay dahil napabayaan nila ang kanilang prayer life. Sabi niya dito, nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, bakit po hindi namin napalaya sa masamang espiritong iyon? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang gantong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Kung napabayaan nila ang kanilang prayer life, yung pagtitiwala nila sa Diyos ay mababago din. Ito po yan, through prayer, we demonstrate our faith in God, trusting that He will fulfill His promises in His word. Hence, the absence of prayer is a sign of lack of trust and faith in God. Sa dami po ng napagaling at napalayas nilang mga demonyo, naging kumpiyansa na sila na magagawa nila ang mga himala on their own. Napunta yung confidence nila sa kanilang sariling kakayahan at hindi sa power ni God. Normal po yun dahil tao lang sila. Kaya sabi nga po ni Pastor Jan, hindi daw niya masasabi na ang lahat ng good works niya ay good sa paningin ni God. Baka nga daw ang iba ay dayami lang. Dahil minsan sabi niya pumapasok ang human pride. Which is normal po sa lahat ng tao. Kaya nga we need to guard and remind ourselves every day that not by our might, nor by our power, but by the Spirit of God who empowers us, kaya nagagawa po natin ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya ang faith na sinasabi po sa verse na binasa natin ay hindi napapatungkol sa pinagaling na lalaki, kundi sa faith ni Peter and John, nagagaling ito sa pamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Tulad po ng nasabi ko last Bible study, kailangan na matinding pananampalataya sa part ng mga apostol na hawakan ng isang ipinanganak na lumpo para ito itayo at utusan itong maglakad. Yung apostolic gift of healing, madalas kaysa po hindi, ito ay nangyayari through the faith of the healer rather than the one being healed. Kaya unbiblical po kung sasabihin natin na mahina ang faith ng isang tao kaya hindi siya gumaling. Hindi po ganun, okay? Dahil itong tinutukoy na faith dito ni Peter ay exclusive sa mga unang Kristiyano na binigyan ng kakayahan ni Jesus Christ na gawin ito. Makita po natin sa Bible, ito ay nabibilang sa mga apostles, sa kanilang associate, si Barnabas at saka si Philip, at doon po sa 72 followers ni Christ na binigyan niya din ng power. Bababasa po yan sa Luke 10. Dito. Sabi po dito, pagkatapos nito, so after niya pong piliin ang 12 alagad at bigyan ng kapangyarihan na magpagaling at magpalayas ng demonyo, basahin po yung Luke 9 to 10. Makita niyo po yung flow ng story, okay? Pumili pa ang Panginoon ng 72, 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Pagalingin niyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sa verse 17, ang sabi niya, masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. So sa Luke 9, pinili niya ang 12, yung apostle niya, plus si Apostle Paul. At sa Luke 10 naman po, pumili pa si Jesus Christ ng 72. At itong mga pinili ni Christ,
ang binigyan po niya ng powers to do wonders and miracles na makikita po natin sa Bible na sila lang ang nakagawa ng mga milagro. Pero tulad po ng lagi kong sinasabi na hindi naman natin pwedeng i-back si God. Hindi naman po imposible na may himalang gumagaling pa rin sa panahon natin ngayon. Yun nga lamang, madalang pa ito sa patak ng ulan. At kung gumaling man po ito, hindi i-claim ng tunay na servant ni God na dahil sa kanya, kaya ito gumaling. Unbiblical po yun, okay? Huwag po kayong maniwala kapag may nag-claim na nakakapagpagaling siya ng may sakit at nagka-cast out ng demons. Hindi po ang tunay na followers ni Christ, ang tunay na servant po ni Christ, hindi niya i-claim na siya ang gumawa nito. Okay? Kung nagawa man po ng tao na yon, ang ganoon, malamang dahil sa black magic. Dahil sa judgment time, ang sabi po ng Panginoong Yesus, sa mga nag-claim na nagawa nilang lahat ng mga nagawa ng mga apostol, ay ganito. Pakibasa po, Sister Maricel. Ika na dyan. Oh. Ayun. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So nakita po natin dito, nagagawa ng lahat nila. Yung mga ginagawa ng mga early Christians, yung mga sa apostolic age. Pero anong sabi ni Jesus Christ? I never knew you. Exclusive po kasi yung power na iyon sa apostolic age at wala po kayong mababasa sa mga epistles na inutusan ng mga Christian na mag-cast out ng demons or magpagaling ng may sakit. Dahil ang sabi po sa James 5, kung meron daw sa atin na may sakit, ipatawag daw natin ang elders para tayo po ay ipagdasal. So sa atin, ngayon kumikilos po ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga dasal. Patungkol naman po sa mga demon possessed, wala pong sinabi about dito dahil ang mga Christians na pinapanahanan ng banal na espiritu ay hindi po mapoposes ng demonyo. Siguro po tatakutin tayo, pwede tayong takutin ng demonyo, pero hindi po niya tayo pwedeng iposes dahil nasa atin po ang Holy Spirit, okay? So ano naman po ang dapat gawin sa mga non-believers na naposes ng demonyo? Ipagdasal po sila at i-share sa kanila ang gospel, katulad ng sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. So malinaw po ba sa inyo mga kapatid kung para kanino yung ano na to, yung gift na to at yung tinutukoy na faith dito ay sa kina Peter and John? Okay po ba? Wala po ba kayong tanong bago po tayo mag-move on sa ating pag-aaral? Wala po? Sige, wala po siguro. So, nakita po natin ang strong faith ni Peter dito. But in spite of his strong faith in the risen Christ, hindi po niya kinuha ang credit sa milagrong nangyari sa lumpo. Kundi sinabi niya, it is the name of Jesus. His name has made this man strong, whom you see and know. So the faith that comes through Jesus has given him this perfect health in front of all of you. It means that Peter consciously did this in the authority and power of Jesus Christ, not in the authority and power of Peter, okay? Even sa time po natin ngayon, matagumpay ang ipinagkatiwalang ministry sa atin ng Diyos, hindi dahil sa ating galing, kundi sa pananampalataya natin sa kapangyarihan na nagsugo sa atin. Wala pong nagtatagal sa gawain ng Panginoon na nagtitiwala sa kanilang sariling kakayahan. Mabiburnout ka and eventually you will stop. Kung ginagawa mo po ito sa sarili mong lakas at kakayahan. Kung gusto natin na matagumpay na ministry, we must always trust in and do good through faith in Jesus' name. So the healed beggar was a living proof na mali ang evaluation ng nation ng Israel patungkol kay Jesus Christ. Ngayon sa verse 17, marks a transition in Peter's sermon. Una, nakita natin, he convicted them for rejecting and executing their Messiah. Pinakita niya ang kanilang kasalanan. Ngayon naman, Peter offers them hope. Siyempre, hindi po dapat ihahang sa area ang mga tao na nagigrieve
sa nalaman nilang katotohanan. Ibigay po natin sa kanila ang solusyon or gamot. Ang sabi niya, "And now, brothers and sisters, I know that you acted in ignorance, just as your leaders also did." So by addressing them as brothers and sisters, or sa iba pong translation, brethren, he identifies with them as fellow Jews and places himself on their level. Dahil siya din po naman ay nagkasala sa Panginoon. Remember, 3 beses po niyang itinatwa ang Panginoong Yesus. Kaya kahit naging bold siya sa pag-condemn sa kanilang ginawang kasalanan, he didn't hate them. He shows his love and concern for them by calling them brothers and sisters. And then he offers them the possibility of forgiveness as he said, "I know that you acted in ignorance." Sabi po niya, just as your leaders also did. Sabi nga po sa Acts 13:27, pakibasa po, Sister Myla. Hindi nakikilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi rin nila nauunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan sa pahayag ng iyong si Jesus ay hatulan siya ng kamatayan. So sa Old Testament po kasi may distinction between willful sin and sin done in ignorance. Makita itong pagkakaiba ng dalawa po na ito sa Numbers 15. Pakibasa po, Sister Charm. Mga bilang 15:27-31. Kung ang isang tao ay nagkasala ng hindi sinasadya, magdadala siya ng isang babaeng kambing na 1 taong gulang bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Siya'y ipaghahandog ng pari upang patawarin ni Yahweh. Iisa ang tuntuning susundin tungkol sa hindi sinasadyang pagkakasala ng isang Israelita at ng isang dayuhan. Ngunit ititiwalag sa sambayanan ang sinumang magkasala ng sinasadya, maging siya'y katutubong Israelita o dayuhang nakikipamayan, sapagkat iyon ay paglapastangan kay Yahweh. Dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. So nakita niyo mga kapatid, magkaiba yung sinful sin at saka yung sin na ginawa dahil hindi mo sinasadya, yung ignorante ka lang. Ano. So sinabi din niya ni Jesus Christ na patawarin sila ng Diyos Ama dahil hindi daw nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi niya, Jesus said, "Father, forgive them for they don't know what they are doing." Ang sabi din ni Apostle Paul, kung naunawaan daw ng mga rulers kung sino si Jesus, hindi nila ito ipapako sa krus. Mababasa yan sa 1 Corinthians 2:8. Pakibasa po ating Hazel. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila pinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ibig sabihin, hindi nila naunawaan ang binabasa nila sa Old Testament, kaya hindi nila nakilala ang kanilang Mesaya. Pero hindi ibig sabihin na innocent sila, okay? If we sin in ignorance, kasalanan pa din po iyon na may tuturing. But it is different from sin done with full knowledge. At iyon ang nangyari sa mga Hudyo. Pero nangyari iyon para ma-fulfill ang plan ni God. In this way, God fulfilled what He had predicted through all the prophets, that His Messiah would suffer. Sabi po sa kabila ng ginawa nilang kalapastanganan kay Jesus, hindi na bago or nasira nito ang redemptive plan ni God. God can take the most horrible evil and use it for good. Ang best example po natin dyan ay ang sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Ang sabi niya, "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." The same principle was at work in the crucifixion of Jesus at ganun din sa buhay ng lahat ng mananampalataya kay Kristo. Ang sabi po sa Romans 8:28, we know that all things work together for the good of those who love God, who are called according to His purpose. Kung mapapansin po nyo mga kapatid, minsan mali ang mga desisyon natin at hindi ito nakaka-please kay God. Nevertheless, hindi niya tayo iniiwanan sa ating sitwasyon at ito po ay nagbubunga ng magandang aral para sa ating spiritual life.
at papuri naman para sa ating Panginoon. Kaya Peter reassures his audience that the rejection and execution of the Messiah had not hindered God's plan at hindi rin na-disqualify si Jesus Christ as the Messiah. Kasi nga po, di ba, hindi nila matanggap na bakit ang Diyos ay namatay. Hindi po nila matanggap yun. Dahil para sa kanila, kung Diyos ka, hindi ka dapat namamatay. Hindi po nila makuha yung concept na God man si Jesus Christ. Kaya ito yung pinapakita ngayon ni Peter sa kanila. At ang nangyari kay Jesus Christ ay fulfillment sa pahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. God fulfilled what He had predicted through all the prophets that His Messiah would suffer. So Christ's suffering had fulfilled those prophecies in the Old Testament. Tulad ng nabasa po natin kanina sa Isaiah. Madami rin yan. Meron po yan sa Psalm 22 at sa Zechariah. Ibig sabihin, nasa plano ito ng Diyos. Though their ignorance was certainly inexcusable, katulad po ni Eve na hindi excuse na siya ay na-deceive ng ahas, nevertheless, dahil sa nagpakita si Jesus ng maraming evidences na siya ang Messiah na sinasabi ng Old Testament, kaya lahat po sila ay guilty sa ginawa nila sa kanilang Messiah, sa pagpatay dito at pag-reject sa kanya. Pero, ang good news, forgivable ang kanilang ginawa. Grabe, no? Grabe po yung pagmamahal ng Diyos sa tao, no? Kahit ang mga pumatay sa kanyang bugtong na anak ay maliligtas if they would repent and turn to Christ. Ay, grabe. Ito yung, habang inaaral ko to, sobrang naano ako dun sa puso ng Panginoon. Therefore, sabi po ni Peter, repent and turn back so that your sins may be wiped out, that seasons of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send Jesus, who has been appointed for you as the Messiah. Itong pagpipresent ni Peter ng gospel ang classic example of how to present the gospel. Dapat ganito po natin i-present ang gospel. Before the good news of salvation in Christ, we must first present the bad news that men are sinners. Tulad po ng sabi ko kanina, na lahat tayo ay makasalanan. Walang exempted, kundi si Jesus Christ. Okay? Then after nilang makita na sila ay makasalanan, after po na makita ng tao ang kanyang kasalanan, present the good news na ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa kanilang kasalanan. Kung paano sila mapapatawad sa kanilang kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya, therefore, repent and turn back. Repent is to change one's mind or purpose. Hindi lang intellectual decision ang pinag-uusapan po dito, kundi may involved na pagbabago ng isip na nagli-lead sa pagbabago ng behavior or way of living. Sabi po, repentance is not the same as being sorry, but rather the act of turning around. Peter told the Jews that they had done wrong by rejecting their Messiah, but if they turn around, they would become right with God. 180-degree na pagtalikod po sa kasalanan at pagharap sa Diyos ang gusto niyang sabihin dito. Katulad po ng sinabi niya sa kanyang first sermon, Peter called upon the crowd to repent and turn around in their thinking and actions. Ibig sabihin, magiging new creation ka dito. Ito yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and see, the new has come. Kaya wala pong totoong Kristiyano na hindi nabago. John the Baptist demanded that anyone claiming to have repented, kailangan patunayan nila ito sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Ayan. Pakibasa po, Ate Hazel. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo na sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. So yan po ang nature ng totoong repentance, may pagbabagong buhay. At ang mangyayari kapag totoo po ang repentance na ginawa ng isang tao, so that your sins may be wiped out. So ito po ang first benefit kapag genuine or totoo ang ginawang pagrepent ng isang tao. God will forgive their sins, past, present, at future, okay? At hindi lang basta pinatawad, kundi
burado na ang kanilang mga kasalanan. Wipe out, or sa ibang translation, blotted out. Yung idea po dito is yung pagbura ng ink sa papyrus or vellum na ginagamit sa documents. Yung ink po kasi sa ancient time ay walang acid content, kaya it did not bite into the paper. Instead, inananatili po siya dun sa surface, nananatiling siya sa ibabaw ng papel. Kaya it could easily be wiped away sa pamamagitan lang ng basang sponge or cloth. Ang closest idea po dito ay yung whiteboard. Tapos may whiteboard marker po tayo, di ba? Yung ink nun ay hindi permanent. Kaya sa pamamagitan lang ng basang sponge or cloth, ito ay mabubura without leaving any trace of ink. So iyon ang sinasabi ni Peter dito. God would wipe away our record of sin just like that. Hindi niya lang ito i-cross out, but He wipes them out. He wipes them away completely. Burado. Okay, malinis po, malinis ang record. Those who place their faith in Christ are united with Him in His death and resurrection. Sinasabi po yan sa Romans 6, verses 4 to 5. And God has canceled out the certificate of death. Pakibasa po, Brother Mon. Colossians 2:14, He erased the certificate of death with its obligation that was against us and opposed to us, and has taken it away by nailing it to the cross. At as a result ng pag-erase po niya ng certificate ng death natin, there is now no condemnation for those in Christ Jesus. At ngayon sa verse 20, that seasons of refreshing may come from the presence of the Lord. So ito ang second benefit of repenting and turning to God. It would not only bring the individual blessing of forgiveness of sin, but ultimately collective blessing also. Yung praise seasons of refreshing refers to the millennial kingdom. Ito ang time when Jesus will return and rule the earth in His righteousness. Alam po natin, generation by generation, Israel had waited anxiously for the millennial kingdom. Matagal na po nilang hinihintay na ang Messiah ang magro-rule sa mundo at gapiin ang kanilang mga kalaban. Sad to say, noong dumating ang kanilang king na mag-establish sa kanilang kingdom, they rejected him. And as Peter points out, it is impossible to have the kingdom without accepting the king. Hindi pwedeng mangyari na magkakaroon ng kingdom kung hindi nila tatanggapin ang kanilang king, ang kanilang Messiah. In God's sovereignty, He determined the right time para sa pagtatayo ng kingdom ng Israel, at mangyayari lamang iyon when all Israel's remnant is saved. Sabi po yan sa Romans 11 verses 25 to 27. Pakibasa, be? I don't want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you will not be conceited. A partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. And this will be my covenant with them when I take away their sins. Kaya tinawag ang kingdom na time of refreshing because the kingdom will be marked by peace, joy, holiness, the revelation of God's glory, comfort, justice, knowledge of the Lord, health, prosperity, and freedom from oppression. The universe will be dramatically altered in its physical form as the curse on man, at ganun din ang curse sa mundo ay mare-reverse. Napakaganda po nitong pangako ng Diyos na ito sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya ang sabi sa Ezekiel 34:26, pagpapalain ko sila at ang lupain sa palibot nila, yung pong mga chosen nation, okay, ng burol na itinalaga nila sa akin. At pauulanin ko sa kapanahunan. Sila'y pauulanan ko ng pagpapala. Marami pa pong passages sa Old Testament na nagsasabing abundant blessing ang isa sa features ng millennial kingdom, lalo na sa bansang Israel dahil doon po ang magiging headquarter ng King Jesus. Sa ngayon, nakikita naman po natin na kabi-kabila ang kaaway ng bansang Israel at ongoing nga po yung war doon, di ba? At hindi pa nila nasasakop ang buong lupang pangako ng Diyos sa kanila. Mangyayari pa po iyon sa millennial kingdom kapag si Jesus na po ang nagro-rule sa buong mundo.
So ang ibig sabihin ni Peter, if the Jewish people as a whole repented, God the Father would send Jesus who has been appointed for you as the Messiah. He would send Jesus to return in glory. Ito po ang second coming. Kaya sa verse 21, Peter made it clear that Jesus would remain in heaven. Ang dahilan, ang sabi niya, heaven must receive him until the time of the restoration of all things, which God spoke about through his holy prophets from the beginning. So Peter offered Israel here the opportunity na mapabilis ang pagbabalik ni Jesus Christ by embracing Jesus on a national level. Dahil tulad ng napag-aralan po natin dati, yun po ang requirement para sa second coming ni Jesus Christ. Kailangan tanggapin siya ng kanyang mga tao on a national level. Hindi lang po yung pakunti-kunting Hudyo ngayon, okay? Sinabi po niya yan sa Matthew 23 verses 37 to 39. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings. But you were not willing. See, your house is left to you, desolate. For I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hanggat hindi pa nila tinatanggap ang kanilang Messiah in a national level, mananatili muna sa langit si Jesus Christ. At itong plano ng Diyos na ito na sinasabi ni Peter patungkol sa Messiah, patungkol sa Millennial Kingdom, ay hindi na bago sa kanila, kundi ipinahayag na ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa Old Testament. Kaya ang sabi niya sa last phrase ng verse 21, which God spoke about through his holy prophets from the beginning. The Old Testament prophets spoke repeatedly of Messiah's earthly kingdom. Napag-aralan po natin to sa Book of Revelation. Kaya hindi na po ako magbibigay ng supporting verse dito. At sinabi ni Apostle Peter sa 2 Peter 1 verse 21. Pakibasa po. Sister Maricel. Makasaray kaya kan tayo, Jo. Ay makasara, yung mixaray. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin po, ang ipinapahayag ng mga propeta ay galing sa Diyos. Tulad ng sinasabi po ni Apostle Peter dito sa verse na inaaral natin. At ngayon, sa susunod na verse, na magbibigay po siya ng example ng prophet na ginamit ng Diyos na nagpahayag patungkol sa Messiah. Ang sabi po niya, Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your brothers. You must listen to everything he tells you. And everyone who does not listen to that prophet will be completely cut off from the people. Peter cites Moses, Israel's first and greatest prophet. Then Peter quoted Deuteronomy 18 verses 18 to 19. Sabi po niya, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. You must listen to him. I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. I will put my words in his mouth, and he will tell them everything I command him. I will hold accountable whoever does not listen to my words that he speaks in my name. Walang iba po yan, kundi si Jesus Christ. Yan po yung ano ni Moses, okay? Patungkol sa Messiah. Yan po yung propesya ni Moses patungkol sa Messiah. At sa John 6, noong makita ng mga tao ang signs na ginagawa ni Jesus through miracles, gusto na siyang gawing king ng mga ito. Ibig sabihin, alam nila yung mga propesya sa Old Testament, okay? Basahin po natin. Sabi dito, when the people saw the signs he had done, si Jesus po yung gumagawa ng sign dyan, they said, this truly is the prophet who is to come into the world. Therefore, when Jesus realized that they were about to come and take him by force to make him king, he withdrew again to the mountain by himself. And then, ang sabi ni Peter, you must listen to everything he tells you. Dahil lang hindi makikinig sa prophet na ito ang mangyayari sa kanya. And everyone who does not listen to that prophet will be completely cut off from
the people. So kapag ni-reject mo ang Messiah, it would result in loss of the covenant blessing. Lahat ng taong magre-reject sa salvation na ino-offer ni Jesus Christ hanggang sa ngayon, okay? Hindi lang po yung mga Hudyo ang inaano dito, patungkol din po ito sa present time natin. Hudyo ka man o Gentile, ay hindi mararanasan ng promise na blessing ni God sa mga tao niya. And they will be forever cut off from His people and cast them out into the lake of fire. Kung hindi mo tinanggap ang salvation na ino-offer ni Christ, sa hell ang final destination mo kapag ikaw ay namatay. At hindi lang si Moses ang tumukoy sa propetang itatalaga ng Diyos at sa mangyayari sa hinaharap. Maging si Samuel at ang mga propetang sumunod sa kanya also announced about these days. Sabi po niya, in addition, all the prophets who have spoken from Samuel and those after him have also foretold these days. Though walang recorded prophecy of the Messiah na sinabi si Samuel, mababasa naman sa 1 Samuel 3:20 na siya ay totoong propeta ng Diyos. Sabi po dito, dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Though hindi natin mababasa na nagpropesiya siya patungkol kay Jesus Christ, siya naman ang nag-anoint kay Haring David and spoke of the establishment of his kingdom. At ang pangako na sinabi niya kay Haring David ay mapufulfill kay Jesus Christ na nasa lahi ni Haring David. Basahin po natin sa 2 Samuel 7 verses 12 to 15. Pakibasa, Sister Charm. 2 Samuel 7:12 to 15. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y pagkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. So though yung pong ibang sinasabi dito ay na-fulfill ni Solomon, pero yung pong paghahari ng anak ni David, yung pong in-highlight ko dito, ay sinasabi na maghahari siya magpakailanman, ay napapatungkol po yan sa kingdom ni Jesus Christ. Okay? Si Jesus Christ po ang magpupulfill niyan. Sa first coming ni Jesus Christ, ang dami pong Old Testament prophecies ang kanyang na-fulfill, leaving the nation without excuse. So walang excuse ngayon ng bansang Israel sa kanilang kasalanan. Israel's problem was moral, not intellectual. They lack repentance, not information. At ang pangwakas na pahayag ni Peter bago siya huliin ng mga temple police, priests at Sadducees na makikita natin sa chapter 4, ay magbibigay ng hope or pag-asa sa mga Hudyong nakikinig sa kanyang sermon. Sabi po dito sa 25, you are the sons of the prophets and of the covenant that God made with your ancestors, saying to Abraham, and all the families of the earth will be blessed through your offspring. In spite of their sin of rejecting the Messiah, they were still the sons of the prophets and the only covenant nation of God. Makikita ang katotohanan ito sa sinabi ni Apostle Paul sa Romans 9 verses 3 to 5. Pakibasa, Be. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the benefit of my brothers and sisters, my own flesh and blood. They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the temple service, and the promises. The ancestors are theirs, and from them, by physical descent, came the Christ, who is God over all, praised forever. Amen. Kaya hindi ko po mapaniwalaan ang sinasabi ng iba na ni-replace daw ng Charles ang bansang Israel as a chosen nation of God. Ang Charles, ang spiritual Israel na sinasabi po sa Galatians 3 verses 28 to 29, na wala ng pagkakaiba ang Jews and Gentiles. Spiritual Israel and spiritual offspring ni Abraham po ang tinutukoy sa Galatians 3.
mananatiling covenant nation ni God ang bansang Israel dahil may plano ang Diyos sa kanila. Kung mapapansin po nyo, from Genesis to Revelation, ang kwento sa Bible ay umiikot sa chosen nation ni God, ang Israel. At tayo ay grafted branch lamang sa totoong punong olibo. Kaya sa Book of Romans 11, mababasa po doon na tayo ay tinatawag na olibong ligaw. At sa pamamagitan ng mga Hudyo, kaya ang buong mundo ay mabibless. And all the families of the earth will be blessed through your offspring. Ito ang covenant or promise kay Abraham ni God sa Genesis 12 verses 1 to 2. Pakibasa po, Sister Myla. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. So yung covenant po ni God kay Abraham ay napulpil po ultimately kay Jesus Christ. Siya po ang seed ni Abraham na ang lahat ng family ay mabibless dahil sa kanya. Kung tatanggapin po siya as their personal Lord and Savior of their life. That blessing was still available dahil ang grace, mercy, and love ng Panginoon sa bansang Israel ay hindi magbabago. Tulad ng nabasa po natin kanina na pansamantala lang ang kanilang pagkabulag. And He did not permanently reject them, even when they rejected His Son. Sabi po sa Romans 11:2, God has not rejected His people whom He foreknew. At sila ang pangunahing dahilan why God raised up His servant. Bakit niya pinadala? Sila po yung unang dahilan kung bakit niya pinadala ang Messiah. Sabi po dito, sa last verse natin, God raised up His servant and sent Him first to you, sa mga kausap po niya mga Hudyo, to bless you by turning each of you from your evil ways. So God raised His servant Jesus na isang Hudyo and sent Him first to them to bless them by preaching the gospel to the Jewish people first. Peter and the apostles were obeying the mandate of their Lord. Ang sabi po ni Jesus Christ sa Luke 24:47, and repentance for forgiveness of sins will be proclaimed in His name to all the nations, beginning at Jerusalem. Sa Jerusalem magsisimula. At sa kanyang last conversation sa kanyang mga alagad, bago ang kanyang ascension, He repeated that command, but you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, part din yan ng Israel, and Samaria, mga tao din niya yan, and to the ends of the earth. So bago lumabas sa ibang lahi, sa mga Gentiles, sa mga tao muna ng Diyos, sa mga pinili niya, ang chosen nation niya, ang Israel. At lahat, nakita naman po natin, lahat ng apostles ni Christ ay mga Hudyo. Sila ang ginamit niya to bless the Gentiles. Even Apostle Paul, the apostle to the Gentiles, acknowledged that the gospel was for the Jews first, bago sa mga Hentil. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jew and also to the Greek or Gentiles. Kaya yung mga Christians na naniniwala sa supersessionism, also called replacement theology or fulfillment theology, ay hindi po naunawaan ang Bible. Paano nila naisip na itatakwil ng Diyos ang covenant people niya gayong may pangako siya kay Abraham? Kung permanently rejected na ang bansang Israel, then masasabi natin hindi tinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Subalit alam po nating lahat na ang Diyos ay hindi sinungaling. May plano ang Diyos sa chosen nation niya. At sa pagsasabi po ni Peter, first to you, it gives the idea na hindi lang talaga sa kanila intended ipangaral ang gospel. Though sa kanila unang ipinadala ito, pero para ito sa buong mundo, sa mga Gentiles din. At ngayon, kung gusto ng mga nakikinig sa sermon ni Peter na matanggap ang blessing na pangako ng Diyos sa kanila, ganun din po sa time natin ngayon. Makukuha nila ito by turning each of you from your evil ways. Repentance po ang susi para makuha ng tao ang promised blessing ni God. Hindi lang sa mga Hudyo, ganun din sa mga Hentil. As a sermon ni Peter, he had clearly shown that the claims of Jesus were consistent with the Old Testament prophecy.
Kaya dapat lang na sila ay magrepent at sumampalataya sa Kanya. At makikita po natin sa chapter 4 na mas madami ang iniligtas ng Panginoon dito sa second sermon compared doon sa Kanyang first sermon. Sa first sermon, 3,000 ang idinagdag ng Panginoon sa Kanyang iglesia. Dito naman po ay 5,000 sa bilang ng mga kalalakihan pa lamang. Sabi niya, gayon man, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. So bago po tayo magtapos, tignan muna natin ang series of paradoxes na pinresent ni Peter. Kapag sinabi pong paradox, ito ay statement na seemingly contradicting pero parehas na tama. Okay? Una, although Jesus was a servant, God exalted him to his right hand. Ibig sabihin, siya ay God. He was Israel's deliverer, yet the nation delivered him to Pilate. The nation of Israel rejected the holy and righteous one in favor of an ungodly and just murderer. At yung sa verse 15, ang greatest paradox. They killed the source of life while asking for the release of the one who took life. So dito po nagtatapos ang ating chapter 3. Thank you po for listening. To God be all the glory and God bless everyone. So pwede na po tayong kapatid, i-apply po natin yung ating SOAP, yung pong ating napag-aralan last Bible study, kung ano po yung ating observation sa ating pong napag-aralan ngayon.